Isang mapagpalang araw sa mga giliw naming mga tagapakinig. Ito pong muli ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Samahan niyo po akong tunghayan ang isa na namang kakaibang storya ng buhay at pag-ibig ng ating story sender ngayong araw na nagpapatago sa pangalang Karen. Inaanyayahan ko po kayong mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin para updated kayo sa mga bagong kwentong ina-upload ng ating channel. Isang matagumpay na araw sa inyo, Miss Sunako. Ganon din po sa mga libo-libong tagapakinig ng channel nyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ninyo ang aking istorya. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Karen, 35 years old, at nagtatrabaho bilang graphic designer sa isang advertising agency dito sa Maynila. Bukod doon ay hilig ko rin ang pagpipinta. Kapag may oras ako ay ito ang libangan ko. Madalas akong marinig na may angking talino raw sa sining. Marahil nakuha ko iyon kay mama na dati ring pintor. Bago siya pumanaw noong bata pa ako. Simula noon, si Papa na ang naging sentro ng mundo ko. Si Papa ay isang pulis, isang opisyal. Para sa kanya, ang buhay ay laging itim at puti. Mali o tama, kriminal o bayani. Lumaki ako sa mga kwento ng mga nahuling magnanakaw, sindikato, at mga misyon ng pagsugpo sa kasamaan. Sa bahay pa lang, ramdam na ramdam ko na ang bigat ng pagiging anak ng isang alagad ng batas. Kaya siguro, hindi ko inaasahan na magmamahal ako sa isang katulad ni Miguel. Isang taong kabaligtaran ng lahat ng pinaniniwalaan ni Papa. 18 taon na ang nakakaraan nang makilala ko si Miguel sa isang art exhibit. Isa itong charity event para sa mga kabataang nangangailangan. At inanyayahan akong mag-donate ng isa sa mga gawa ko. Sa isang sulok ng gallery, habang pinagmamasdan ko ang mga pintang nakadisplay, isang boses ang narinig ko mula sa likuran. Magandang gawa mo. Ang tibay ng kulay, pero may lambot sa bawat brushstroke. Para bang may iniingatang lihim. Napalingon ako. Noon ko siya unang nakita ng malapitan. Matangkad, maganda ang tindig, at may ngiting kayang sumira sa lahat ng desisyon mong tama. Salamat. Sagot ko, pilit na hindi pinapahalata na medyo kinilig ako. Miguel. Pakilala niya, sabay abot ng kamay. Hindi ko inakala na ang simpleng pakikipagkamay na iyon ang magpapabago ng lahat. Simula noon, madalas na kaming magkausap. Nagkikita kami sa mga exhibit, nagkakape pagkatapos ng trabaho, at nagbabahagian ng mga simpleng usapan tungkol sa mga bagay at syempre sa mga pangarap. Sa bawat kwento niya, mas lalo akong nahuhulog. Pero sa bawat minuto na kasama ko siya, mas ramdam ko rin ang bigat ng lihim ko. Hindi ko masabi sa kanya na anak ako ng pulis. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, tinanong ko siya tungkol sa pamilya niya. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang nagbago ang ekspresyon. Hindi ganun kadali ang pamilya ko. Maaring hindi maiintindihan ng iba. May negosyo raw silang buy and sell at ang pangalan ng kanyang ama ay Ernesto. Ilan lang ito sa mga nalaman ko habang nagkukwentuhan kami. Ilang araw lang nang malaman ko iyon ay saka ko naman nakita ang mga dokumento tungkol sa kasong hawak ni Papa. Isang taong nagngangalang Ernesto Maniban ang naroon na umano'y lider ng isang sindikato ng smuggling. Pinagmasdan ko ang litrato ni Ernesto Maniban
at para bang may tumusok sa puso ko nang masilayan ko ang pamilyar na mukha. Di yata't ang Ernestong ito ay siya ring Ernesto na ama ni Miguel. Para akong nanlumo. Saan ba ako lulugar? Itutuloy ko pa ba ang pagkikipagkita kay Miguel? Gayong alam kong anak siya ng taong hinahunting ni Papa. Pero mas lalong malakas ang sigaw ng puso ko. Mas nanaig ang lihim kong damdamin kaysa bulong ng utak ko. Sa loob ng ilang buwan, unti-unting naging bahagi si Miguel ng araw-araw kong buhay. Naging komportable kaming magkasama. Parang laging may tahimik na kasunduan na sa amin lang umiikot ang mundo kapag magkasama kami. Minsan, naglalakad kami sa parke habang kumakain ng taho. Minsan naman ay magdamag kaming nagkukwentuhan sa isang maliit na coffee shop sa may sulok ng lungsod. Kapag kasama ko siya, palaging may halong saya at kaba. May mga pagkakataon na bigla na lang siyang tatahimik na para bang may iniisip siya na malalim. Pero bago ko pa man siya matanong, ngumingiti na siya at babalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Mahalaga sa kanya ang sining, kaya't parang natural ang pagkakasundo namin. Mahilig siyang magdala ng sketchpad at minsan ay gumuguhit siya habang nagkukwento ako. Isang gabi, ipinakita niya ang isang guhit na ginawa niya sa akin. Ako iyon, nakangiti, pero may bahagyang lungkot sa mga mata. Bakit parang malungkot ka? Tanong ko sa kanya habang pinagmamasdan ang larawan. Hindi ko alam. Sagot niya, kasabay ng pagtawa ng mahina. Siguro kasi nararamdaman ko na may iniingatan kang sikreto. Hindi ko masagot iyon. Totoo naman, may lihim akong pilit na itinatago. Pero paano ko sasabihin sa kanya na ang tatay ko ay gumigising araw-araw para hulihin ang mga tulad ng tatay niya? Sa kabila ng mga bagay na hindi naman namin pinag-uusapan, naging malinaw sa akin na mahal ko si Miguel. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimula. Baka noong una kaming mag-usap sa exhibit o baka noong makita ko ang dedikasyon niya sa bawat guhit na ginagawa niya. Ang sigurado lang ako ay masaya ako kapag kasama siya. May parte sa aking sarili na natatakot sa kung saan hahantong ang lahat ng ito. Sa kabila ng lahat, si Miguel ang nagsisilbing pahinga ko sa magulong mundo. Kapag magkasama kami, parang wala kaming problemang iniisip. Masaya kami sa mundong kami lang ang naroon. Isang Sabado ng hapon, naisipan naming pumunta sa isang maliit na beach na hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. Dinala niya ako sa lugar na iyon para daw makawala kami saglit sa ingay ng lungsod. Napansin kong bitbit niya ang luma niyang gitara at habang nakaupo kami sa buhangin, nagsimula siyang tumugtog ng isang lumang kanta. Anong kanta yan? Tanong ko, habang pinapanood ko siyang mahinahon na pinipihit ang mga piyesa ng gitara para maayos ang tunog nito. Hindi mo alam? Para sa'yo to. Sinusubukan ko lang kantahin. Sagot niya sabay kindat. Habang tinutugtog niya ang kanta, naramdaman ko na parang tumigil ang oras. Ang boses niya ay hindi pang professional singer, pero may kakaibang lambing ito na parang hinahaplos ang puso ko. Nang matapos siya, tinawanan ko siya ng mahina. Bakit parang naiiyak ka? Hindi ako naiiyak, Miguel. Sagot ko sabay kuha sa gitara mula sa kanya. Pinipigilan ko lang. Sige, turuan mo nga ako ng isang chord. Gusto ko ring tumugtog. Magdamag kaming nagtawanan habang tinuturuan niya akong hawakan ang gitara ng tama. Sinabi niya na kahit mali-mali ang tono ko, siya raw ang mag-a-adjust para sa akin. Ang simpleng pagtuturo ng chords
ay nauwi sa habulan sa buhanginan. Hanggang pareho kaming bumagsak at nagtawanan habang nakahiga sa ilalim ng bituin. Isang gabi naman, dinala niya ako sa isang lumang bookstore na tila kinalimutan na ng mundo. Dito ako pumupunta kapag gusto kong magtago. Walang masyadong tao, kaya pwede kang makahanap ng kahit na anong libro at isipin na ikaw lang ang makakabasa nito. Sabi niya. Naglibot kami sa makitid na pasilyo. Kumuha siya ng isang libro. Binuksan ito at nagsimulang magbasa ng isang random na linya nang may pagka-dramatic na parang isang aktor sa entablado. Hindi ko mapigilan ang pagtawa habang ginagaya niya ang iba't ibang boses. Ang corny mo, sabi ko, pero sa totoo lang, gustong-gusto ko ang ginagawa niya. Pero, pinapatawa kita, di ba? Sagot niya sabay abot ng isa pang libro sa akin. Oh, ikaw naman. Subukan mong maging dramatic. Habang binabasa ko ang linya sa libro, tumingin sa akin na seryoso ang mukha. Ang ganda mo kabag. Masaya ka. Bulong niya pero sapat lang na marinig ko. Sa mga sandaling iyon, kahit na nasa likod ng isip ko, ay may nakabinbin na takot sa kung anong mangyayari kapag nalaman niya ang totoo. Pinipili kong damhin ang kasalukuyan. Sa kanya, natutunan kong maramdaman na ang buhay ay hindi lang tungkol sa mga alituntunin at bawal. Sa kanya, natutunan kong ang pagmamahal ay maaring maging masaya, kahit na alam mo na ito ay komplikado. Isang gabi, habang kumakain kami ni Papa sa hapagkainan, pansin ko ang bigat ng ekspresyon niya. Tahimik siyang kumakain, pero halata na may iniisip siyang malalim. Hanggang sa wakas, ay binasag niya na ang katahimikan. May bagong lead na kami tungkol sa kaso ng grupo ni Ernesto Maniban. Tila mas lumalakas sila at di ko pwedeng hayaan ito. Sabi niya. Parang sumikip ang puso ko nang marinig ang pangalang iyon. Anong plano niyo pa? Tanong ko na pilit na pinapanatiling kalmado ang tono ko. May meeting kami bukas. Kailangan na naming tapusin ito. Hindi ko hahayaan na masira ang buhay ng mas marami pang tao dahil sa sindikatong iyon. Tumango ako, pero halos hindi ko maramdaman ang sarili ko. Parang biglang lumayo ang mundo habang umuugong sa isip ko ang mga salita ni Papa. Ernesto Maniban, sindikato, plano. Ano ang gagawin ko kung matuklasan niyang si Miguel ang anak ng lalaking ito? Hindi ko na pinayagan ang sarili kong magtanong pa. Sa halip, nagpaalam ako na pupunta sa kwarto ko. Pero sa totoo lang, hindi ko kayang magpahinga. Agad kong kinuha ang telepono ko at tinawagan si Miguel. Karen, okay ka lang? Tanong niya na halata ang pag-aalala sa boses niya. Miguel, may kailangan akong itanong. Sabi ko at pilit na pinapakalma ang nanginginig kong boses. Yung tatay mo, si Ernesto Maniban, siya ba talaga ang sinasabi nilang... Hindi na niya hinayaang matapos ko ang tanong. Tumahimik siya ng ilang segundo bago sumagot. Oh, alam kong hindi ko pa nasasabi sa'yo ng buo. Pero Karen, hindi ako katulad niya. Alam ko kung anong iniisip mo. Pero hindi ko ginagawa ang mga ginagawa niya. Para bang tumigil ang mundo ko. Gusto kong maniwala sa kanyang sinabi. Pero ang bigat ng katotohanan ay napakalaki. Miguel, hindi mo naiintindihan. Ang tatay ko ay isang pulis. Siya ang humahabol sa tatay mo. Tumahimik siya. Parang naramdaman ko sa kabilang linya ang pagkabigla niya. Karen. Puno ng emosyon ang boses niya. Pero hindi ko na iyon kayang marinig pa. Agad kong pinutol ang tawag.
Napaupo ako sa gilid ng kama, tinatakpan ng mukha ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong wala akong kawala. Kinabukasan, hindi ko na muling sinagot pa ang tawag ni Miguel. Hindi ko rin sinubukang mag-text o magparamdam. Gusto kong maniwala na kaya kong ipagpatuloy ang araw na parang walang nangyari. Pero hindi ko maalis sa isip ang boses niya at ang bigat ng katotohanan sa pagitan namin. Hindi ko rin maalis sa isip ko ang sinabi ni Papa tungkol sa malaki nilang operasyon. Habang nasa trabaho, pakiramdam ko, tumigil ang oras. Hindi ko magawang mag-focus sa mga disenyo sa harapan ko. Paulit-ulit kong naiisip ang mga pahiwatig ni Papa, ang mga detalye ng sindikato, ang pangalang Ernesto Maniban at ang kagustuhan nilang tapusin na ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Ang imahe ni Miguel na palaging nakangiti at punong-puno ng buhay ay naglalaro sa isipan ko. Paano kung tama ang hinala ko? Paano kung isa siya sa madadamay? Pag-uwi ko, nadatnan ko si Papa sa sala. Ang lamesa ay punong-puno ng mga dokumento, mga larawan, mapa at pangalan na hindi ko kayang tignan ng matagal. Sa isang sulok ay naroon ang service firearm niya. Maingat na nakalagay sa itim na kahon. Ang presensya niya sa bahay ay palaging mabigat. Pero sa araw na iyon, tila mas mabigat pa kaysa sa dati. May insider kami. Sabi niya nang walang paunang paliwanag. Sinabi niya kung saan magtatago ang grupo ni Ernesto bukas. Nakatakda ang operasyon bago magbukang liwayway. Hindi ko siya tinignan. Ayoko makita ang determinasyon sa mga mata niya. Ang parehong determinasyon na naging dahilan kung bakit lumaki akong naniniwala na ang mundo ay palaging nahati sa tama at mali. Pero ngayon, para bang gumuguho ang lahat ng paniniwala ko na iyon. Nagkulong ako sa kwarto ko ng gabing iyon. Pilit na nilalabanan ang bumibigat na takot sa puso ko. Pinipilit kong kumbinsihin ang sarili na baka hindi kasama si Miguel sa lugar na yon, na baka mali ang mga iniisip ko. Pero paano kung tama ako? Paano kung siya ang isa sa mga mahuhuli o mas masahol pa, madadamay sa barilan? Sa huli, hindi ko kinaya. Kinuha ko ang telepono ko at tinext si Miguel. Nagmamakaawang magkita kami. Alam kong mali, alam kong delikado, pero hindi ko magawang hayaan siyang masaktan nang hindi man lang siya binabalaan. Sa lugar kung saan kami madalas magkita, sa isang tahimik na bahagi ng ilog na tila hiwalay sa gulo ng mundo, doon ko siya hinarap. Tahimik ang gabi, ang hangin ay malamig, at ang ilaw mula sa malalayong poste ay nagbubunga ng malungkot na liwanag sa tubig. Naroon si Miguel, nakatayo, at tila may bigat din sa mga balikat niya. Hindi ko magawang magsalita agad. Sa halip, pinagmasdan ko siya. Ang paraan ng kanyang pagyuko, ang bahagyang pagkuyom ng kanyang mga kamao, at ang tila pagod na paghinga niya. Napagtanto ko na hindi lang ako ang may dalang bigat sa gabing iyon. Sa mahinang boses, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa nalaman ko. Ang operasyon, ang plano, at ang tiyak na paglusob ng grupo ni Papa. Hindi ko siya tinignan habang sinasabi ito, pero naramdaman ko ang pagbabago sa paligid. Ang dati ay tahimik na gabing iyon ay biglang napuno ng tensyon na tila mahirap putulin. Pagkatapos ng ilang minuto, naramdaman kong tumalikod na siya. Hindi ko na kailangan ng sagot mula sa kanya. Alam kong naiintindihan niya ang kahulugan ng lahat ng sinabi ko. Ang desisyon ay hindi na sa akin, kundi nasa kanya na. Kinabukasan,
Nagising ako sa tunog ng balita sa telebisyon. Tumigil ang mundo ko nang marinig ko ang mga unang salita ng reporter. Ang operasyon ng mga pulis laban sa sindikatong pinamumunuan ni Ernesto Maniban ay nagdulot ng engkwentro. May mga nasawi, may mga sugatan, at may mga nahuli. Parang huminto ang puso ko nang banggitin ang isang pangalan. Si Miguel Maniban. Kritikal ang kondisyon. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tumayo mula sa kama. Ang buong katawan ko ay nanginginig habang pilit kong inaalala ang huling gabing magkasama kami. Ang huling pagkakataon na nakita ko siyang buo at buhay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang konsensya ko. Tama ba ang ginawa kong pagbibigay babala sa kanya? O ako ba ang dahilan kung bakit siya nasugatan? Ang pagmamahal ko sa kanya ang nagtulak sa akin na subukang iligtas siya. Pero ngayon, hindi ko alam kung tama ba ang naging desisyon ko. Sa ospital, halos hindi ko maramdaman ang mga paa ko habang nagmamadali akong pumasok sa emergency room. Ang bawat hakbang ay parang dinadala ko ang bigat ng buong mundo. Hindi ko maalis sa isipan ang mga salitang narinig ko sa balita na kritikal ang kondisyon ni Miguel Maniban. Pagdating ko sa reception, nanginginig ang boses ko habang tinatanong ang nurse. Miguel Maniban, nasan siya? Pakiusap, kailangan ko siyang makita. Tinignan ako ng nurse na puno ng simpatsya ang mukha. Nasa ICU siya ngayon, pero bawal po ang bisita. Nang mga sandaling iyon, ay wala na nga akong nagawa kundi ang umiyak habang umaalis ng ospital. Gustuhin ko mang makita si Miguel, pero hindi naman po pwedeng masunod ang gusto ko dahil baka ikapahamak ko pa iyon. Kinabukasan, hindi ko na kayang maghintay pa. Hindi ko na kayang malaman kung anong nangyari kay Miguel at kung ano ang kalagayan niya na ngayon. Kaya kahit alam kong delikado, naglakad ako ng mabilis sa mga pasilyo ng ospital. Pilit na nilalabanan ng kaba na pumipigil sa mga paa ko. Ang puso ko ay parang sasabog sa takot, sa guilt. Baka nga hindi ko na siya makita. Nang makarating ako sa ICU, ang katawan ko ay nagsimulang manginig. Doon nakita ko si Miguel na nakahiga sa kama, nakakabit sa mga makina at ang mukha niyang maputla. Nakita ko ang mga sugat sa katawan niya, mga bakas ng laban na hindi niya pinili. Hindi ko na kayang itago ang mga luha ko. Pinilit kong hawakan ang kamay niya at halos hindi ko mapigilan ang sarili ko. Miguel, sorry. Bulong ko. Ilang sandali pa, biglang bumukas ang pinto at di ko na malayang nakatayo na pala si Papa sa likod ko. Hindi ko siya nakita kaagad pero nang marinig ko ang tinig niya, para akong tinamaan ng kidlat. Karen, anong ginagawa mo dito? Hindi ko siya tinignan, ni hindi ko kayang harapin ang tingin niya. Ang mga kamay ko ay nanginginig at ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Puno ng takot at kaba na matuklasan niya ang lahat. Anong ginagawa mo dito, Karen? Muli niyang tanong sa akin. Anong kinalaman mo sa Miguel Maniban na yan, na anak ni Ernesto? Walang sagot na lumabas sa bibig ko. Walang dahilan na kayang ipaliwanag. Para akong tinatangay ng mga salita ni Papa. Ang mga salitang may kalupitan. Ang mga salita na hindi ko kayang salungatin. Huwag mong sabihin. Tamang nasa isipan ko, Karen. May kaugnayan ka ba sa Miguel na yan? Tanong muli sa akin ni Papa habang ako namay nanatili pa rin nakayuko at hawak-hawak ang kamay ng walang malay na si Miguel. Si Miguel Maniban ay anak ng isang kriminal at ikaw, Karen, anak ng isang pulis. Kung ako ang tatanungin mo, wala akong pakialam
kung anong mangyari sa kanya. Siya ay kasabwat sa mga gawain ng tatay niya. At ikaw na anak ko, nagkikipag-ugnayan sa anak ng mga kriminal. Ano na lang ang sasabihin sa'yo ng mga tao? Hindi ko kayang makinig sa mga salita niyang iyon. Para bang tinutusok ang puso ko sa bawat salitang binibitawan niya. Si Papa na ang pinakamalapit sa akin, ang taong itinuring kong haligi ng buhay ko. Ngayon ay tila hindi ko na kayang hawakan. Pa, hindi siya kasali sa sindikato. Hindi siya bahagi ng mga kasalanang ginawa ng tatay niya. Hindi mo siya dapat ginaganito. Hindi ko na kailangan pakinggan ang mga dahilan mo, Karen. Alam ko ang mga ginagawa ng mga iyan at di ko kakayaan na maging bahagi ka ng kaguluhang pinapasok mo. Isang pagkakamali na ito at hindi ko kakayaan na magpatuloy pa. Sumulyap sa akin ang mga mata niya na puno ng sakit. Ang bigat ng kanyang galit ay parang tumitimbang sa aking mga balikat. Napakasakit. Hindi ko kayang makita ang galit ni Papa ng ganito. Papa, mahal ko si Miguel. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa aking bibig nang walang warning. Parang isang sigaw na sumabog mula sa pinakailalim ng aking puso. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang iwan si Miguel. Kahit na anong sabihin nila, iyon ang tunay at totoo kong nararamdaman. Pero ang mga mata ni Papa, matalim, puno ng galit, at tila nasaktan ng sobra, ay hindi ko kayang tiisin. Tumahimik siya ng ilang saglit at sa biglang pagkabigla ko, ang boses niya ay parang kidlat na dumapo sa aking mga tenga. Ang pagmamahal na iyan ang magpapahamak sa iyo. Bilang iyong ama, hindi ko kakayaang mapunta ka sa katulad ni Miguel. Kahit na ano pang sabihin at pagtatanggol mo sa kanya, iisa lang ang tugong nananalaytay sa kanya at sa kriminal niyang ama. Tumagos ang bawat salitang binitawan niya. Para iyong mga pangil na sumaksak sa aking puso. Bago ko pa man makuha ang lakas ng loob na magsalita, hinila na ako ni Papa ng mabilis at may lakas na hindi ko kayang tanggihan. Halika na, Karen. Hindi kita hahayaan dito. Mag-usap tayo sa labas. Hindi ko kayang magpumiglas. Nakita ko ang mga mata ni Papa na may kumukulong galit at sa bawat hakbang namin palabas ng ICU, ang puso ko ay sumasakit. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy mula sa aking mga mata. Hindi ko kayang itago ang sakit na nararamdaman ko. Ang aking ama, ang taong iniisip kong makikinig sa akin at magmamahal. Ngayon ay nakikita ko siya bilang isang estranghero. Isang taong hindi ko kayang abutin. Matapos ang nangyaring insidente sa ospital, ang buhay ko ay nagbago ng hindi ko inaasahan. Si Papa, na para bang hindi ko na nakikilala, ay nagtakda ng mahigpit na mga alituntunin. Grounded ako at hindi na ako pinapayagang lumabas ng bahay maliban na lang kung may kasamang iba. Mga hakbang na parang isang bilanggo na pinipilit pa ring magbukas ng bintana para makakita ng liwanag. Mahirap tanggapin. Ang mga mata ni Papa ay laging nakatutok sa akin. Ang galit niya ay parang malamig na hangin na hindi ko kayang labanan. Ang bawat kilos ay binabantayan, pati na ang pagpasok ko sa trabaho. Hanggang sa nagsimula akong magplano. Hindi ko kayang manatili sa ilalim ng mata ni Papa nang hindi ko natutulungan si Miguel at nang hindi ko siya nakikita. Kaya't naghanap ako ng paraan. Isang paraan para makaalis sa bahay nang hindi ako nahahalata. Isang gabi habang si Papa ay tulog na sa kanyang kwarto, kinuha ko ang pagkakataong iyon para magbihis ng mabilis at magtago ng mga gamit na kailangan. Tumingin ako sa paligid at sinigurado
nang walang makakakita sa akin. Sakalang ako tahimik na umalis sa bahay. Dumating ako sa ospital nang hindi inaasahan ng kahit sino. Walang naghihintay na bantay at walang nag-check kung sino ako. Mabilis akong naglakad papasok. Tinignan ko ang mga kama ng mga pasyente. Lahat ng kama ay walang laman. Wala doon si Miguel. "Excuse me?" Tanong ko sa isang nurse na dumaan. "Saan po si Miguel Maniban? Di ba nasa ICU po siya?" Si Miguel, miss. Siya po ay lumabas na kaninang umaga. Inalalayan siya ng kanyang pamilya. Kayo po ba si Karen Rivera?" "Ako nga po." Nag-iwan po siya ng mensahe sa isang papel para daw kay Karen Rivera. Mabilis na binuksan ng nurse ang kanyang hawak na clipboard at ipinakita ang isang maliit na peraso ng papel saka iniabot sa akin. Pagbukas ko ng papel, ang mga salitang nakasulat ay parang mga tinig na dinala ng hangin. Karen, alam ko na mahirap para sa'yo ang mawalan ng pagkakataon na magkausap tayo ng maayos. Hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan to. Pero sana, mabigyan kita ng sagot sa mga tanong mo. Ang sakit ng puso ko habang sinusulat ko ang mga salitang to. Pero kailangan ko tong gawin. Dahil ang nararamdaman ko para sa'yo ay higit pa sa lahat ng bagay. At ayoko masaktan ka pa. Narinig ko ang lahat ng nangyari sa pagitan mo at ng papa mo. At alam ko na hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Ipinaglaban mo ako. Ngunit ang totoo, damay na ako sa lahat ng nangyaring engkwentro. Nakinig ako sa usapan niyo at nagkunwari akong tulog. Ang sakit sa pakiramdam, Karen. Dahil habang naririnig ko ang mga salitang binibitawan ng papa mo, ramdam na ramdam ko ang galit at puot niya. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para pigilan ang ama ko. Sinubukan ko siyang sabihan na tigilan niya na ang lahat, na mag-surrender na siya sa mga pulis. Pero hindi niya ako pinansin. Hindi lang yun. Ginamit pa niyang impormasyon na nakuha niya sa akin, laban sa akin. Ako ang ginamit niya upang magpatuloy ang kanyang mga maling hakbang. Hindi ko kayang maging bahagi ng lahat ng ito. Hindi ko kayang maging dahilan ng pagdududa at galit na nararamdaman ng pamilya mo. Kaya, nagdesisyon ako na magsalita na sa mga pulis. Nagbigay na ako ng interview. Sinabi ko sa kanila ang lahat ng nalalaman ko. Hindi ko na kayang itago pa, Karen. Masakit pero kailangan kong gawin to para sa'yo at para na rin sa akin. Hindi ko kayang magsama tayo sa ganitong sitwasyon. Mahal na mahal kita, Karen, pero hindi ko kayang dalhin ka sa isang mundo na puno ng takot at bighati. Hindi ko kayang pahirapan ka. Alam ko na kahit na anong gawin ko, ang kaligtasan mo ay hindi ko kayang panghawakan sa mga ganitong sitwasyon. Gusto ko lang na maging masaya ka at hindi ko kayang maging hadlang sa kaligayahan mo. Hindi ko kayang magpatuloy pa sa ganitong buhay. Kailangan ko nang umalis. Hindi ko kayang magpatuloy sa pakikipaglaban sa isang sistemang hindi ko kayang baguhin. Huwag mo na akong hintayin pa, Karen. Hindi ko na kayang maging sanhi ng higit pang sakit sa'yo. Mahal kita. Pero sa pagkakataong to, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kaligtasan mo. Lalayo ako para sa ating dalawa. Mahal na mahal kita, Karen. At kahit na magkalayo tayo, ang puso ko ay mananatili sa'yo. Miguel. Nang mahulog ang piraso ng papel mula sa aking mga kamay, parang isang malupit na hangin ang dumaan sa paligid ko. Isang malamig na simoy na tila nagpatigil sa aking mundo. Ang mga salita ni Miguel ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Paulit-ulit. Hindi ko na kayang itago ang sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta.
o kung ano ang susunod na hakbang ko. Minsan, iniisip ko, baka isa lamang itong masamang panaginip. Baka magising na lang ako at ang lahat ng ito ay hindi nangyari. Pero hindi. Alam ko sa aking puso na sa bawat patak ng luha na dumadaloy mula sa aking mga mata ay totoo. Ang mga araw ay matuling dumaan at habang ang bawat isa ay patuloy sa pag-ikot ng walang kapantay na bilis, ako'y nanatiling nakatayo sa gitna ng magulong mundo. Ang dating masaya at puno ng pag-asang Karen, na puno ng mga pangarap at pagnanasa, ay naging isang tahimik na nilalang na patuloy na naglalakbay sa mga alaala ni Miguel. Pinili ko ang magpatuloy, hindi dahil gusto ko, kundi dahil ito ang tanging paraan upang malampasan ko ang sakit na aking nararamdaman. Ngayon, habang ang buhay ko ay patuloy na umuusad, natutunan kong mahalin ang aking sarili. Higit sa lahat, ang mga alaala ni Miguel ay bahagi na ng aking nakaraan. Ngunit ang pagmamahal ko sa kanya ay nagbigay daan din sa aking paglago. Pero alam ko na ang lahat ng iyon ay bahagi ng aking paglalakbay patungo sa aking sariling kalayaan. At sa huli, natutunan ko na ang bawat pag-ibig, sa bawat pagsubok, at sa bawat hakbang sa buhay ay nagdadala ng aral. Hindi ko man kayang baguhin ang nakaraan, subalit handa akong harapin ang hinaharap, kasama ang mga bagong pagkakataon at ang bagong pag-ibig na darating. Sa ngayon, Mizuna ko, dalaga pa rin ako sa edad kong 35. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan, pero parang ayaw nang tumibok ng puso ko sa ibang lalaki. Sinubukan ko namang makipag-date, pero talagang hindi ko maramdaman ang atraksyon na nadama ko noon kay Miguel. Siguro hanggang ngayon ay may bahagi pa rin ng puso ko ang naghihintay na baka isang araw ay bumalik siya, na baka isang araw ay bigla na lang siyang lumitaw sa harapan ko at hingin sa aking ipagpatuloy ang naudlot naming pag-iibigan. Ay may sound delusional sa mga pinagsasabi ko, pero wala namang masamang umasa, hindi ba? At kung hindi man mangyari iyon, okay lang din sa akin. Siguro naman ay darating pa rin ang tamang taong nakalaan talaga para sa akin. Hanggang dito na lamang po ang pagbabahagi ko ng aking istorya, Mizuna ko. Nawa'y nagustuhan po ng inyong mga masugid na taga-subaybay ang kwento ng buhay pag-ibig ko. Maraming salamat po at God bless. Lubos na gumagalang, Karen. Sana po ay naibigan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po si Mizuna ko at hanggang sa susunod na kwento.